Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Maayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin dito sa Bistag Live on BSC o Broad Streamcast Communicators. Ngayon po ay Miyerkules, ika-8 ng buwan ng Disyembre. Nagpupugay po ang inyong lingkod, Dodong Alan Afable Obero po. Samahan nyo hanggang alas 3 ngayong hapon dito sa Bistag Live sa Broad Streamcast Communicators. Sa tanang mga Bisaya, maayong hapon sa inyong tanan. Asa man mo karong hapuna, saan man kayo naroroon, ang aming panalangin, sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Hindi lamang po sa mga Bistag, o hindi lahat din po, pati mga Ilocano, naimbag na malim kada kayo amin, mga Ilocano, ganoon din po sa mga wari-wari mo, payagabi hayo yung tanan, mga kasangkayan, mga kaurupdan, mga kabugtuan. Hain man kamuya na, of diniyo, iyo sangkayan, iyo bugto, tubtob, alas 3, yan na nga kulop. Maray na hapon sa inyo kabos mga Bicolano, ganun din po binabati natin ang ating mga nagikinig na mga Chabacano, buenas tardes mga Chabacano, ganun din po yung ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum mga pagariko. Sa lahat ho ng mga nagikinig sa atin, samahan niyo po ang inyong lingkod. Nagpupugay, Dodong Alan Afable Obero. This is Wednesday edition of Bistag Live on BSC. Unahin muna natin kasi palagi naman natin inuuna ang ating update sa COVID-19 response. Ano pong ginagawa ng ating gobyerno? Ano po ang sitwasyon ng ating bansa? Ito po ay gusto malaman din ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Pero gusto ko po rin pong ipaalala po sa inyo na nagsisimula na dito sa Metro Manila. Ramdam na talaga yung mga isinasakatuparang mga motorcade, rally, kanina po, nagkaroon na naman ng rally dyan po sa QC at talagang dinumog po ang BBM Sara Tandem at hindi mahulugang karayom po ang isinakatuparang rally, hindi mahulugang karayom po, isa dami ng tao, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang pamamaraan yan. Ngayon, kung sino ang inyong napupusuan para magpapatakbo sa ating bansa next 6 years, starting 2022, June, July of 2022, sino kaya ang susunod na magiging Pangulo ng bansa, Vice Presidente ng bansa, mga senador na 12 senador at sino naman kaya ang mga lokal na opisyal natin. Yung mga incumbent ba na re-electionist o yung mga bagong salta na mga politiko. Ang lahat ng mga iyan, madidesisyonan natin ngayong May 9, 2022 national at local elections. Mamaya na natin na tatalakayin yan mga kababayan. Dito muna tayo sa ating COVID-19 update. Pero bago yan, gusto po natin sabihin na dito sa Pilipinas, naramdaman na po yung lamig ng panahon. Katunayan, sabi po ng Pag-asa, nakapagtala po ng pinakamababang temperatura sa Benguet na umabot sa 10 degrees Celsius. Isipin ho ninyo mga kababayan, 10. Samantala dito sa Metro Manila, umaabot nga tayo ng 40, mahigit pa sa 40, heat index, umaabot po tayo sa mahigit sa 40, di ba? Ganun ho ang naramdaman natin sa Metro Manila nung sagsagan, kainitan. Pero pagka naramdaman mo na yung 10 degrees Celsius, o mahigit ng 10 point ang itala po, 10.8. Sabihin na natin, less than 11 degrees Celsius,
talagang malamig na po yan. Kinakailangan meron ka ng jacket, meron ka ng palanggal lang sa lamig, may mga frostbites na yan, yung mga pananim mo, talagang nasisira na. Hindi lamang yung init ang nakakasira sa pananim. Yung sobrang init nakakasira din sa pananim. Yung sobrang lamig naman nakakasira din ng pananim. Kaya kinakailangan tamang-tama lang po ang temperatura. Sa atin dito sa Pilipinas, siguro sa ibang bansa baka kaya ng mga pananim nila roon kahit malamig. Pero dito sa Pilipinas, yung tamang-tama lang. Pag sombra naman sa init, natutunaw, nalulusaw o di kaya natutuyo. Sa sobra naman lamig, nasisira din. Nagkakaroon din po ng epekto yan sa ating mga pananim. Kaya talagang ganyan ang temperatura, lalo na nagkakaroon tayo ng climate change. Kaya isa sa mga dapat natin malaman sa ating mga magiging presidente, sa mga presidentiables, dapat natin malaman ano ang kanilang pananaw naman sa climate change. Ano ang kanilang nais gawin para makatulong po na manumbalik, kung hindi man manumbalik, maibsan ang epekto ng global warming sa buong mundo. It is not just in the Philippines. Katunayan, maswerte-swerte pa tayo, hindi tayo ganong katindi kagaya ng ibang mga bansa. Pero apektado rin po tayo. Yun mga mayayamang bansa, sila nga yung mga industrialized countries, sila nga po ang dapat magbayad sapagkat sila ang unang-unang sumisira sa kalikasan. Tayo, kahit maliit na bansa, we have to contribute. Ano ba talagang gagawin ng ating mga susunod na mga leader? Importante po yan. Tingnan natin kung ano po ang kanilang masasabi tungkol dyan. Okay. Maliban siyempre sa ekonomiya, maliban sa health problem, maliban sa insurgency problem, maliban sa peace and order problem, anti-drug problem natin, maliban sa mga unemployment, di ba? Ang lahat ng mga iyan ay talagang babakayin ng susunod na Pangulo ng ating bansa. Dispensa, por favor, inom muna tayo ng kape. Okay. Tuloy natin. Kumusta po? Kumusta po yung ating mga kababayan, lalo-lalo yung ating mga OFW nga pala. Para sa ating mga OFW, ito'y napapanahon sapagkat may mga calamities na mga problema natin sa health. Katunayan, nasa problema tayo ngayon ng pandemya at ang inuupakan ay yung ating kalusugan. Ang ating Pangulo po, paalala lang po ito, reminder po, ang ating Pangulo ay talagang tinitingnan ang kinabukasan at ang kapakanan ng ating mga OFWs na sinasabing buhay na bayani ng ating bansa. Ano po ang tinutukoy po ng inyong lingkod? Ang tinutukoy po natin, ang ating Pangulo ay nilagdaan ang isang executive order. Ano po yan? Para po sa isang mabilisang konstruksyon ng kauna-unahang OFW hospital sa ating bansa. Kauna-unahan po yan. State of the art, sabihin na natin. Kompleto ng kagamitan. Talagang gagawin po yan sa ilalim ng Duterte administration before the term of the president ends. Sana matapos. Yung na yan. At kahit naman hindi matapos yan, susunod na presidente dapat hindi bingatibo. Porque proyekto ng sinumang presidente at natalo ang incumbent at bago na naman opposition ang nanalo, kahit na ganon, ipagpatuloy basta makabubuti. Hindi yung bingatibo na pagka wag yan kasi ang maaalala niyan yung kalaban natin. Mali po yan. Tandaan natin, basta kapakanan ng mga maraming Pilipino, mas maraming mamamayan, ay kailangan natin ipagpatuloy. Kaya nga, hindi dapat magiging bingatibo yung ating mga magiging susunod na presidente. Kahit anong kulay, kahit anong partido, kailangan yung kapakanan ng taong bayan ang dapat isaalang-alang. Kasi pag hindi po, walang magyayari sa ating bansa. Pag napapalitan ng isang presidente, tinutokhang yung mga proyekto,
nakalipas na Pangulo, may panibagong presidente, pag natalo na naman, ganun din ang gagawin. Wala mangyayari po sa ating bansa. Wala ring mangyayari sa atin. Kaya kinakailangan, tuloy-tuloy po, regardless kung sino man ang mananalo. Kaya nga, mayroon mga sinasabi na, pagka maganda ang performance ng isang presidente, sinisigaw ng taong bayan, para may continuity, ituloy natin, kung sino ang susunod na presidente, yung i-endorse o kaya sinusuportahan ng incumbent president. Kasi one term lang naman tayo. Kaya ganon, sapagkat nakakaramdam tayo ng parang binggansa dito, binggansa roon. Hindi dapat ganon. Kinakailangan, basta para sa bayan, gawin po ng sino mang uupo sa ating bansa. Sana ganun po ang kanilang pananaw. Pagkaisahin po ang ating bansa, nagkakahati-hati mga Pilipino. After all, you are a president. Kung sino mang mananalo, you are a president not only for for those who voted you, kung hindi for all the Filipino. Kahit na ikaw ay hindi ibinoto, ikaw presidente po ng lahat ng mga Pilipino. Kaya yan ay constituents ho ninyo na dapat mong tulungan, dapat yung alalayan. Okay. Ano po yung nilagdaan po na executive order ng ating presidente para ho mapabilis ang konstruksyon ng OFW Hospital, the first in our country. At state of the art. Ang pagkakaalam natin, ito pong executive order 154 ay sinakatuparan, kaya maswerte ho yung mga nasa San Fernando, Pampanga, San Fernando City, sapagkat dyan po yung malupit na gagawing konstruksyon ng state of the art para ho sa ating mga OFWs. Sabi po ni Cabsec Nograles, Cabinet Secretary Nograles, spokesperson din po natin ngayon kasi tumakbo po si Secretary at ngayon ay Senatorable Roque. Isang interagency committee po ang binuo na tututok sa pagtatatagpo ng isang pagamutan na state of the art. Itong dalawang ahensya ng gobyerno na tututok po ay ang Department of Health at Department of Labor. Yung dalawa, yung po yung natasan po, sinasabi po isang interagency committee. At sinasabi rin po sa naturang executive order na layunin ng naturang batas ng naturang sabihin na natin OFW Hospital na magkaroon ng libre na hospitalisasyon, libre na mga medical kung ano-anong mga treatment yan, ang ating mga migrant workers. Meron pa kang isa sa mga isinusulong ng maupo si Presidente Duterte, yung kasagsagan ng kanyang administrasyon, OFW Bank. Meron pang Department of OFWs. May mga ganyan na mga sinusulong pero hindi po nag-materialize. Siyempre, kanya-kanyang mga pananaw yan. Mabuti kung isang diktador tayong bansa na pagka sinabi natin, susundin ka agad. Hindi po, idadaan po sa proseso yan. Idadaan sa Kongreso, pag-aaralan ng both houses, the Senate and the lower house, pagkatapos pagka nagkaroon po ng batas na ang lower house sa upper house, magkakaroon pa yan ng BICAM. Pag-aaralan pa ng dalawa o ano bang mga pagkakaiba nitong mga batas na ito, pagkakasunduin ngayon ng Bicameral Conference Committee. Tapos, pag naayos na, ibabalik ulit sa bawat kapulungan, the lower and the upper houses. Pagkatapos, pagka okay na, bibigyan na ng kopya ang ating presidente at yung presidente naman natin, lalagdaan naman niya para maging batas kaagad. Kaya importante po ang ating mga mambabatas, hindi po dapat mga pulpul ang gagawin nating mga mambabatas. Sorry for that word, pulpul. Ibig sabihin, walang alam. Kaya ako'y sumasaludo po kay Wawawi. Di ba? Sumasaludo po tayo kay Wawawi sapagkat inamin niya, sabi niya, bakamat ako'y personal choice ng Pangulong Duterte, pero anong gagawin ko sa Kongreso? Anong gagawin ko sa Senado? Hindi naman ako, wala naman akong alam sa batas.
engot-engot ako diyan. Kaya tama 'yun. Isa sana siya sa maaaring manalo. Dahil very popular at saka sabihin na natin nakakatulong yung kanyang programa sa mga mahirap natin mga kababayan na yun ang layunin po. Kung ikaw ay kumakandidato palagi para sa mga mahihirap, gusto nyo ba na tumaas ang inyong kita? O gusto nyo ba magkatrabaho? Gusto nyo ba bumaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin? Yun mga pangako ho yan ng mga politiko. Of course, hindi lalabas doon yung kanilang mga pangako. Ngayon, pagka naupo na, it's another story, it's another way around. Maaaring doon nila mararamdaman na mahirap pala maging senador, maging congressman, mahirap pala maging vice president, maging presidente ng bansa. Hindi pala basta sinabi ko masusunod sapagkat marami pong dadaan ang proseso. Ngayon, kung gusto natin mapadali ang mga proseso, palitan natin yung ating sistema ng gobyerno. Palagi natin sinasabi yan. Pabor tayo sa federal o di kaya parliamentary system of government. Nasa presidential po tayo na yung proseso ng paggawa ho ng mga batas, kagaya ng sinabi ko po kanina, ay mahabang proseso. Pero kung sakasakali, mapapalitan po yan, mas mapapabilis. At yung gastos ng gobyerno, maaaring mabawasan. Mamaya, politics yan. Dito muna tayo sa ating COVID-19 update. Talaga naman daldal po na inyong lingkod. Okay, binabati muna natin ang lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin dito sa ating programa dito sa BSC, Bistag Live sa BSC. Kumusta po kayo? Sino-sino po yung mga nandyan na nakikinig sa atin? Sana po tutok kayo palagi dito sa mga programa ng ito na ba? Tingnan natin, ito na ba? Okay, ito na. Binabati natin. Kung sino man kayo na nakikinig po sa atin sa mga oras na ito, kumusta po kayo? Sana po, nasa mabuti po kayong kalagayan. Okay. Lahat ng mga nakikinig sa Las Piñas, kumusta po kayo? Ayong mga nakikinig, nanonood sa atin sa Las Piñas. Magparamdam kayo para kung sakasakali mabanggit ng inyong lingkod ang inyong mga pangalan. Siyempre, kung sino man kayo, kung ano man ang ginagawa ninyo, baka naroon ang karamihan sa ating mga tagapakinig sa EDSA, sa Quezon City, napagod, dumalo sa isa nakatuparang motorcade rally ni BBM Sara, tandem. Talagang ganyan. Okay. Ano po yung ilan sa mga gusto natin iparating maliban doon sa paggawa po ng OFW Hospital. Mayroon din po si Senador Lawrence Bongo Maganda rin yung kanyang panukala. Bagamat hindi na siya sasabak, sabi niya, kailan ba siya magwi-withdraw? Nag-withdraw na ba? Officially, hindi pa, di ba? Baka magtuloy-tuloy pa siya. Hindi natin alam. Kung magtutuloy-tuloy po yan si Senador Lawrence Bongo. Pero, dito tayo. Ang sabi po ni Senador Lawrence Bongo, bawat rehiyon ay mayroong dapat ala PGH Hospital. Ano po yan? Parang PGH na hospital. Dito, alam naman natin ang Philippine General Hospital. Kompleto ng gamit yan. Ang gagaling ng mga doktor. Mararami hong mga galing ng mga doktor sa mga probinsya. Wala lang gamit, wala lang suporta. Kaya, bawat rehiyon, kung magtatatag po ng, paano ko alam, batas lang naman yan na gagawin pupunduhan yan. Ang galing gumawa ng diskarte ng ating mga mambabatas. Saludo tayo dyan. Kayang-kaya yan kung gagawin talaga. Ngayon, pagka nabuo na yun, bawat rehiyon mayroon. Ano mangyayari? Siyempre, kapag may nagkakasakit sa atin, lalo na pag government at equipped na mga makabago, malaking tulong po yan sa mga mahihirap natin mga kababayan. Yung mga mayayaman, maaaring pumunta yan sa ibang bansa pa doon magpagamot. Pero yung mga mahihirap natin mga kababayan, di cannot afford, hindi nga makapunta ng Maynila. Di ba? Kaya, maaari, doon sa probinsya, ganun lang, mayroong mga ganung ospital. Na kompleto ng gamit, magagaling ang mga doktor, madaling makakasalba ng buhay. At hindi pa po pabigat sapagkat government hospital po yan, maaaring libre. Alam naman natin ang healthcare system sa ating bansa at saka yung ating PhilHealth, nakakatulong ng malaki,
pupunduhan lang ng pupunduhan, susuportahan lang ng ating mga mambabatas at saka aayusin magpatakbo. Napakalaking tulong po ang PhilHealth sa mga nagkakasakit na mga mahihirap na mga Pilipino. Ulitin ko, yung mga mayayaman, huwag na kung kayong sumakay doon kung maaari. Diba? Yun hong punto ng PhilHealth para hindi mabawasan. Huwag yun. Pwede rin naman kung Pilipino rin naman kayo at saka mamamayan, okay lang naman. Pero, kung sa palagay nyo sobra-sobra naman yung inyong mga kayamanan, wag nyo nang butasan yung pondo ng PhilHealth. Wag para hindi na tumulo doon sa inyo. Doon na lang yan para sa mga mahihirap, di ba? Yun lang naman sa atin. Pero basta miyembro ng PhilHealth, basta senior citizen, matik naman po sa senior citizen, matik na po yan. Parehistro lang po kayo, miyembro na po kayo ng PhilHealth at meron na po kayong mga matatanggap na mga benepisyo kapag nagkakasakit po kayo, maaaring wala kayong bayaran. Ganun po talaga. Papunta tayo sa ganun. Healthcare system ng Pilipinas, papunta po tayo sa ganun. Sana magtuloy-tuloy si Senador Bongo sa kanyang adikay. 3 years pa naman si Senador Bongo bilang mambabatas. Kaya nga, sabi ko, kahit hindi sa tumakbo, kung yun talaga ang gusto niya, kasi mahirap naman kontra gusto, natatakbo si Senador Bongo, pagkatapos sasama lang ang loob niya. Diba? Baka hindi pa makapag-perform. May 3 years pa naman siyang mambabatas. After 3 years, mayroon na namang election na re-election na pwede siya mag-re-elect ulit bilang senador. Di ba? Hindi pala pa namang national yan after 3 years. Di ba? From now, after this election, may election after 3 years. 2025, magkakaroon na naman ng eleksyon. Yung 12 senador, mawawala yan. Yung 12 senador mananatili na naman. Kaya Senador Bongo hanggang 2025 na lang yan eh. Yung mahahalal nating senador ngayon hanggang 2028 pa yan. Yung mahahalal natin 12 senador. Kaya si Senador Bongo hanggang 2025 lang. Pwede siya tumakbo ulit bilang senador. Ngayon, kung sakasakali, palarin siya at manalo siya at magkaroon ulit ng eleksyon, mayroon pa siyang 3 years. Di ba? Magkakaroon ng national election, mayroon pa siyang another 3 years. Pwede siyang tumakbo roon bilang presidential. Presidente, kung maganda ang kanyang performance, iboboto siya ng taong bayan. Di ba? Kaya tama lang po yan kung sakasakali gagawa ka ng batas na talaga makatutulong po sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Kagaya ng paglalagay ng mga ospital sa bawat rehiyon na super hospital ang tawag ni Senador Bongo. Ngayon, si Senador Bongo, parang binabanggit, sabi naman niya, hindi siya tatakbo. Ngayon, kung biglang tatakbo siya, di bahala ho kayo. Ganyan talaga. Kung estratehiya man yan, charge to the experience. Pero ako'y naniniwala na tututuhanan ni Senador Bongo na hindi siya tatakbo. Ako'y naniniwala sapagkat seryoso po yung mama eh. Talagang galing sa puso niya eh. Napunta na naman ako sa politika. Okay. Ang isang magandang balita mga kababayan, sabi po ng Department of Interior and Local Government, balik tayo rito sa ating update sa COVID-19 response. Sabi po na bumababa na yung mga lugar na kung saan nagkaroon po tayo kasi ng granular lockdown, di ba? Naging successful dito sa Metro Manila. Pagkatapos, ang ginawa po, pati sa ibang bansa, nagkaroon po ng, ayun ang problema natin ngayon. Biglang, sandali lang ha, biglang humina yung ating baterya. Titingnan natin kung saglit lang mga kababayan ha. Saglit lang. Mawawala ako saglit sapagkat nag-indicate ang ating komunikasyon. Sabi, wala na akong baterya. Bakit mo ako pinababayaan? Hayaan mo. Marami tayong baterya. Titingnan natin, babalik din yan. Okay, I am still here, live, nawala lang ako sa himpapawid, ang mukha ko nawala lang, ayusin natin. Okay, it's still going and working again. Lalaban na naman itong ating komunikasyon. Nga pala, dapat ko nakahanda palagi yan. Hindi ho natin pinababayaan yan. Ang hirap kasi. Tingnan ho naman natin, tingnan ko nga. Ano nangyari? Okay na? Okay. Wala naman, hindi naman ako nawala di ba? Daldal pa rin naman ako ng daldal kahit sinaksak ko yung
kuryente sa likuran ko. Okay. Sabi po ni Secretary Anyo ng Department of Interior and Local Government, dahil naging successful, pinakalat po ang granular lockdown at saka yung sinasabi natin alert level system. Ngayon, kukunti na lang sapagkat gumaganda po ang takbo natin laban sa COVID-19 na dami yan, daan yan, ilang daan yan, 100, 200, mahigit, more or less, na mga nagkaroon ng granular lockdown sa iba't ibang panig ng bansa. Pero ngayon, less than 100 na lang ang granular lockdown na sinasabi nila, yung mga nasa ilalim ng granular lockdown. Ang ibig sabihin mga kababayan, talagang maganda ang response ng ating mga kababayan pagdating ho sa siguro maaaring yung mga undisciplined, maaaring yung mga lumalabag, di ba? Lumalabag sa health protocol ay bumababa. Sabi nga rito, yun, bumaba nga, nangangahulugan lamang na epektibo daw ang pinatutupad na alert level system ng ating gobyerno. Sabi ni Secretary Anyo. Wow, okay. At saka yung disiplina, talaga naman kukunti na lang daw nahuli na lumabag sa health protocol. Okay yan. Yan. Tuloy-tuloy lang natin mga kababayan sapagkat magkakaroon po tayo ng maganda ang simoy ng hangin. Okay? Tuloy natin. Huwag natin ituloy yung kanta kasi mayroon dyan si Kuyang Joey po. Ang tabayanan ho ninyo sa gabi, 7 to 9 kung hindi ako nakakamali. Doon kayo makinig. Paganda ng mga awitin at boses ni Kuyang Joey. Okay. Tuloy natin. Sabi ng Department of Education, Culture and Sports, tapos na tayo doon sa DILG. Kasi yung DILG, sinabi lang na bumababa at sa gumaganda po yung takbo natin. Ngayon, ang isa sa mga epekto, siyempre, yung mga proyekto natin na F2F, yung face-to-face classes, na gusto ng ilan maraming mga estudyante at marami natin mga magulang at maaari gusto rin siguro ng mga guro palalawakin pa dahil talagang gumagandang laban natin sa COVID-19, lalawak naman ang F2F, itong face-to-face classes. Pero marami na akong napapakinggan na dapat na lang, distance learning na lang, distance classes na lang. Nasanay na kayo, Bakit? Maaaring ang iba sa inyo ay hindi na, ano ba yung tawag niyan? Hindi na gumastos ng pamasahe. Hindi na gumastos ng pagkain. Sa bahay na lang Di ba? Bibigyan mo ng pamasahe, baon, gastos talaga yan. Araw-araw po yan. Di ba? Bubunuin mo pa yung traffic. Ang sa distance classes, sa bahay lang tayo. Kaya marami na rin po kakagusto niyan. Pero sabi po ng Department of Education, yung face-to-face classes o learning sa 2022 ay lalawak pa. Darami pa. Di ba nagkaroon po tayo ng ilan ba yun? Mga 100 mahigit. Di ba? 120, 100 yung mga nasa public, 20 yung nasa private. Pero ngayon, dinadagdagan. Pagdating sa 2022, sabi ng DepEd, maaaring dagdagan pa, palawakin pa sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi lang yan, maaaring tingnan yung oras ng mga pagpasok kasi masyadong maiksi daw yung oras ng mga pagpasok sa sinasabing face-to-face classes, limited face-to-face classes, para daw ma-maximize, maaaring dagdagan pa. Well, nasa pag-aaral po yan. Pero kaya ko binabanggit po yan mga kababayan, sapagkat pinaparamdam ko lang po sa ating mga nakikinig na malapit-lapit na po magkaroon ng magandang takbo natin, takbo ng ating laban sa COVID-19. Maraming salamat po
nangyayari po yan. More options. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Dali lang. Tinitingnan ko kasi dito. Oh, okay. Post natin. Kasi yan yan. Okay. Natututo na ako dito sa gadget natin eh. Mayroong mga tumatawag, binilagyan na lang natin. Okay. Ayan. Sige, tuloy natin. Okay. Isa pang gusto natin banggitin sa mga mag-aaral papasok Kasi hindi ba pag tayo gusto natin mag-aral sa mga universidad, may mga may mga entrance exam kung tawagin sa UP, UPCAT, ang mga mag-aaral ngayon, ay maswerte sapagkat ang babasihan na lang kung ano ang standing record mo sa yung pagiging high school. Di ba? Dati kahit mayroon nga dyan na top sa high school, pero pagdating sa UPCAT, o anumang entrance exam sa mga magkikilalang colleges and universities, ay hindi po nakakapasa. Yung hindi po inaasahan makapasa, nakakapasa. Pero ngayon, maganda, para sa akin, samantalahin natin yan sapagkat pagka nasa UP po kayo, unang-una maganda yung standard ng edukasyon. Pangalawa, pag sinabing, saan ka nag-aral sa UP? Wow. O, di ba? Pagka graduate at gusto mo magkatrabaho, saan ka graduate, sir? Ma'am, diyan ka, sa UP po. O, di ba? Tsaka maganda talaga pagka sa UP ka nag-aaral. Maraming mga advantages na matututunan ka. Huwag ka lang papasok doon sa mga baka mamaya mahikayat ho kayo ng mga kaliwang grupo. Walang ginawa yan kung hindi manghikayat na manghikayat para kayo maging iwasan ho ninyo yan. Walang mangyayari sa buhay ninyo. O, dami nang sumusuko ngayong mga NPA. O, kahit kayo naman mga NPA, New People's Army, CPP, NPA, NDF, huwag nyo na lang hikayatin yung ating mga kabataan. Sumali na ho kayo dito sa democratic processes. Huwag nyo nang hikayatin pagkatapos pupunta sa mga bundok-bundok, pagkatapos pagdating ho sa bundok, yung mga babae nagkakanda buntis-buntis. Di ba? May mga report yan eh. Marami nang papatutuon yan. O wala silang magawa. Yung mga naroon kasi yung mga commander ang kumakana. Di ba? Ang daming mga reports na ganyan. Kaya nga, naging successful yung LCAC, NTF LCAC, na binabakbakan ng ilang mga progresibo at mga, sabihin natin, cause-oriented groups o mga kaliwang mambabatas. Binabakbakan, alisan ng pondo ang NTF LCAC, alisan ang pondo ng Presidente Intelligence Fund sapagkat ginagamit roon. Ano ba talaga ang gusto nila? Di ba? Gusto nyo ba umunlad ang ating bansa? Gusto nyo ba magkaroon ng kinabukasan ng ating mga kabataan? Hayaan ninyo sila mag-aral. Pagkatapos, sumali sila sa democratic processes. Sumali sila sa eleksyon. Maging mambabatas din sila kagaya ninyo. Hindi yung naroon sa bundok, ikaw narito, isang mambabatas ka na naroon sa bundok, ginagamit ho ninyo yung mga kabataan, umaklas po sa administration. You cannot put down the government. You cannot topple down the government. Malabo po yan mangyari. Ilan na pong dekada na nakikibaka po? 5 decades, more than 5 decades, wala na po yan. Pasi na yan sa ngayon. Yung mga estudyante na mag-aaral po sa mga progresibong universidad. Wag na po kayo magpalinlang doon ho sa mga nagre-recruit sapagkat yan nandadamay lang. Dito na tayo. Ano bang kailangan ninyo? Andiyan na sila sa Kongreso, gusto na nila mabago. Paramihin ninyo yung mga kasama ninyo dyan sa Kongreso para magkaroon ng reforma. Ang taong bayan naman, hindi naman natutulog. Basta titingnan naman ng taong bayan. Ano bang ginagawa ni Congressman So-and-so para sa kapakanan ng ating mga mahirap na mga kababayan? Kahit na progresibo ka, kahit na mga kaliwa, kahit na ikaw ay isang cause-oriented group, cause-oriented group para sa bansa naman ang ginagawa mo, maraming susuporta sa inyo. Wag lang utusan ninyo yung mga kadre ninyo, tapos
i-recruitin ho ninyo yung ating mga kabataan nag-aaral sa UP, sa PUP, at ilang pa mga universidad pagkatapos nire-recruit ninyo, dinadala ninyo sa bundok, tapos pinapagdala ho ninyo ng armas, pagkikibaka kayo na rito sa Kapatagan. Oh. Ba't ako napunta na naman doon? Dito tayo sa ano. Kasi sa UPCAT kasi napunta ko sa UPCAT. Oh. Wala pong UPCAT. Ibig sabihin, ano ho, pansamantalang sinuspinde ang pagsasagawa ng UP College Admission Test o UPCAT para ho sa 2022-2023 academic year. Ayan. Yun hong gagamitin basihan yung admission scoring model, yun hong inyong mga standing sa inyong pag-aaral. First year student sa academic year 2021-2022 kung saan nakabase po ang inyong academic performance ng mga aplikanteng na high school na gusto hong mag-college. O yon. Kung kayo po yung mga magandang standing ho ninyo, maaari makapasa kayo sa palagay ho ninyo, makakapasa po kayo sapagkat yan po ang magiging basihan. Wala na pong pagsusulit. Pakita ho ninyo yung class card ninyo. O ito po, ma'am, gusto ko po mag-aral sa UP. Yan. Okay pwede ka. Ayan. Pero kung ako doon pwede ka, pero wag ka, isasama ko pa doon sa orientation. Pwede ka, pero wag kang sasama sa mga mga kaliwang grupo O baka recruiting ka dito ng NPA. Kasi minsan very covert operation ang ginagawa ng mga NPA na yan. Nasa loob na sila ng mga pamantasan. Tapos recruit sila ng recruit pero hindi yan halata. Hindi naman sasabihin ako NPA. Pagkatapos sumali ka sa amin, hindi po. Kung ano-ano, paikot-ikot hanggang hindi mo alam na kasama ka na doon sa kanilang samahan hanggang sa ikaw ay no choice ka na kung hindi. Naroon ka na sa loob. Ganun po. Kaya wag ho kayong magpapalinlang. Okay? Mayroon tayong mga reports din mga kababayan na ilang mga government contractual workers ay nagprotesta po para makuha yung kanilang mga benepisyo. Ako hindi po tumututol sa mga ganyan. Tama po yan. Mayroon po mga manggagawa na naglunsad ng kilos protesta para hilingin sa pamahalaan yung sinasabing kanilang dapat mga benepisyo. At kung sakasakali, paglalaban nila, kasi sila ay mga kontraktual lang. Kaya sila ay mga pipirma lang sila ng pipirma ng kontrata, pagkatapos papahingahin, tapos after a month, pipirma ulit ng kontrata para lang maikutan ng batas kasi pagkatuloy-tuloy po na 6 years, sinasabing kakaroon po ng problema ang employer kung ayaw niyang gawing regular. Alam niyo po ba na ginagawa rin po yan ng gobyerno? Na ganun po. Ngayon, kung ginagawa po yan ng gobyerno, mayroon pong nagsakatuparan ng kilos protesta, naglusad ng kilos protesta ang ilang mga government employees para mahingi yung kanilang benepisyo at the same time, pandemya kasi ngayon, kaya nararamdaman nila yung hirap. At the same time, para matapos na yung indo-indo na yan. End of contract. Sana matugunan po yan ng ating gobyerno. Pero alam nyo, sasabihin ng ating mga politiko, yes, tama yan, okay yan, sige, suportahan ko yan. Sasabihin yan, sigurado, pagka lumapit ho kayo sa mga humihingi ng boto sa inyo, upo yan, sigurado yan, gagawin natin yan. Pero pag nakaupo na, wala ka na, hindi ka na papansinin. Kaya wag ho ninyo pagbibili yung inyong boto. Kasi pagka ipinagbili ho ninyo yung inyong boto, nandyan na yung mga kababayan yung sinasabing, bayad ka na, wala ka nang magagawa. Bakit ka humihingi sa akin ng pabor? Ibayad na kita, binigyan na kita ng nagapangalong baba. Okay, ano pa yung mga balita na nakalap po natin? Gusto natin iparating sa ating mga kababayan. Ito, isa pang magandang balita para sa ating, ito si Senador Tolentino. Hanggang 2025 pa ito. Senador pa rin siya kasi kasama sila nila. Senador Bongo, Senador
Bato de la Rosa, si Senador Tolentino, sama sila, ano ho, Senador Marcos, kung hindi ako nagkakamali, kasama po yan sa, meron pang 3 years after Duterte, may 3 years pa sila. Ngayon, yun hong panukalang batas may kaugnayan po sa pagbibigay po ng free legal aid. Napakaganda rin po itong proyekto nito, kaya nakakuha ng pansin sa atin. Ano ho? Ito po ay sinusulong po ni Senador Francis Tolentino. Ngayong araw, ano ho, tumatanggap na ang Philippine Legal Justice Center ng mga nais ng libreng legal assistance. Yan. Ngayon, puntahan ho ninyo yung PLJC na yan. Ano ho, yung Philippine Legal Justice Center. Sapagkat may bibigyan po kayo ng libreng tulong panglegal. Yun ho ating mga mahihirap na mga kababayan, parang PAW din po ito, ano ho, pero ito private. Ano, PAW, Public Attorney's Office. Pupunta rin po kayo, pero yung PAW natin kawawa naman, ano, sa dami ng problema ng PAW, tama yan na ginawa po ni Senador Francis Tolentino na mayroong PLJC. Ito hong Philippine Legal Justice Center. Ang layunin po nito, ano ho, ay bigyan ang ating mga mahirap na mga kababayan, yung mga katutubo, mga indigents po, ng free legal aid. Ano ho, libre po yan, walang babayaran. Ano, sana ganun nga mangyari at hindi pagbili ng mga abogado. Sana wag ho ninyo pagbili, ano ho, kawawa naman. Kasi minsan pinagbibili yung ano eh. Sige, bayaran na lang kita, ipatalo mo yan. May mga ganyan po, di ba? Sigurado yan, oo yung karamihan ng makikinig sa atin sapagkat yan naman inibabalita eh. Pero hindi naman lahat. May mga prinsipyo yung iba. Ano ho? Marami naman may mga prinsipyo. Pero mayroon talaga pinagbibili. Minsan, kinakausap yung kanilang kliyente. Okay sa lang, kinakausap na lang yung kliyente. Magkaroon tayo ng amicable settlement para pabayaran na lang natin. Okay lang kung gano'n siguro kasi meron kang matatanggap. Ang mahirap yan yung pinatatalo talaga ang kaso. Yan ang mahirap na masaklap na katotohanan. Ngayon kung mangyayari yan, kaya hindi pa rin mawawala yung aklas, pupunta sa mga kaliwang grupo, di ba? Hindi pa rin mawawala yan. Naagrabyado kasi, di ba? Ganun po. Kaya sinusuportahan rin po natin ito hong PLJC sapagkat ito po ay magbibigay payo, magbibigay legal support para sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Para maitaguyod yung karapatan ng mga kababayan natin na nililitis yung mga inaapi. Kaya nga sabi ni Chief Justice Alexander Gesmundo okay yan, Senador Tolentino. Okay yung ginagawa nyo. At maganda kung magiging nationwide po ito. Sana maging nationwide po. Sa Maynila muna, isa sa katuparan po ito, dito sa National Capital Region, pagkatapos doon na sa ibang mga lugar sa Luzon, sa Visayas, Mindanao. Sana ganun po, magtuloy-tuloy po yan. At ano pa yung mga balita ngayon na laman natin? O nga pala, yung anti-terror law, ay legal na po, sinusugan na po ng Supreme Court sapagkat ito po ay pinirmahan na ng ating presidente, itong anti-terror law, itong Republic Act 11479. At ito po ay nagkaroon ng petition, sinasabi na idinulog po ito sa Supreme Court, subalit ang Supreme Court ay nagpahayag na ito ay legal. Ginawa ito ng ating mga mababatas, pero mayroon doon nakapaloob sa Section 4 daw na hindi dapat kasama. Sinasabi po na nagpasya ang kataas-taasang hukuman sa pamamagitan po ng unbank session na legal ang naturang batas, itong Republic Act 11479 o anti-terror law, maliban lang sa Section 4 nito. Alamin ko yung Section 4 na yan, kung ano yan. Bakit yung Section 4 na wala? Hindi kasama. Pero legal na po yan. Kaya, lalo lumakas ang NTF-ELCAC. Ang mga NPA, sumali na po kayo, ang gagaling ng mga nare-recruit ninyo. Mga mauutak.
Sayang kung magkikibaka lang, magkipagbarilan pagkatapos at the end of the day na masasawi, iiyak si nanay, si tatay. Ang akala niya yung kanyang anak nag-aral at nag-aaral pagkatapos yung pala na tinamaan sa isang enkwentro laban sa mga pwersa ng ating gobyerno. O di kaya ang kanyang anak nawala pagkatapos inalaman, NPA na pala. Tapos nagkaroon ng enkwentro, nasawi. Na malalaman na lang, patay na. Ito yung anak ko. Akala ko ito. Kung ano na sasabihin ng magulang, siyempre ang mga magulang talagang sinusunog yung kanilang kilay, pawis at dugo. Kanilang ginagawa para mairaos ang kanilang mga anak, para may ahon din sila sa hirap. Pero ito hong ilang mga NPA na hindi natin malaman kung anong layunin, ano ho, wag na ho ninyong ituloy yan. Kung maaari, wag na ho ninyong gawin sapagkat hindi ho makakabuti po sa ating bansa yan. Kung mahal ninyo ang ating bansa, sumali na lang po kayo, maging isang mambabatas. Ano ho, takbo kayo sa lokal na pamahalaan. Tapos karoon kayo ng reforma, lalo na magkakaroon po ng pagbabago sa ating gobyerno, maganda sana. Ano ho. Maraming salamat po nga pala sa lahat ho ng mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga supporters ni General Browner. Yung kaibigan ko po yan, si General Browner. Siya po ay bagong Philippine Army Chief na ngayon. Ano ho, simula po nung naging, kailan ba kami nakita? Matagal na, years back. Ano pa lang siya noon, bagong graduate ata ng PMA, lieutenant pa lang yan. Lieutenant, pagkatapos hanggang sa nagkahiwa-hiwalay na, no? Pero na-interview kasi yan kasi na naging parang spokesperson yan ng isang ng isang section ng Pilipina ng militar. Pagkatapos napunta sa Mindanao, hanggang ngayon ay naging Philippine Army na chief. Congratulations po, General Browner. General Andres, hindi, ano bang first name ni General Browner? Lieutenant General Army Chief. Si General Browner po, nakalimutan ko yung kanyang first name, pero congratulations po, sir. Mabuti po. At alam naman namin na talagang dedicated po kayo sa trabaho. Pinalitan niyo po niya si General Andres Centino. Okay, tuloy natin. 49 minutes past 2 o'clock. Dito tayo sa sa politics. Politics naman tayo. Di ba, kahapon ba yun, kailan ba yun na nagkaroon po ako ng na pinuri natin si Presidentiable Isko Moreno? Thursday ba yun? Bakit? Sapagkat tumutulong siya sa mga nasunugan diyan sa Cebu, di ba? Bigay siya ng 10,000 bawat pamilya. Maganda po yan. Siya talagang sinasempapawid natin yan. Pati sa mainstream media sinasabi natin yan. Kaya kayong mga national na tumatakbo sa national position, gawin ho ninyo yan. Pag nakarating po sa inyong lingkod yan kay Dudong Alan, may babalitan po natin yan. Kung tumutulong po kayo. Isa pa sa mga nalalaman natin na tumutulong po, namimigay ng pera. Si Pacman. Di ba? Ako naman kung sabi ko nga kung ang pamumulitika ay pagtulong, sabihin natin, yung mga politiko na tumutulong sa taong bayan, ay sabihin mo, namumulitika, ang sarap ng pakiramdam. Tatanggapin po ng inyong lingkod dyan na namumulitika. Even, commission ng election, siguro, mahihiya na sitahin ang isang politikong tao o tumatakbong politiko kung mayroon dyan kalamidad, pupuntahan at tutulong roon sa area na yan. Kahit na commission ng eleksyon, may hiya yan na sitahin. Oy, bakit ka namimigay dyan ng tulong? Bakit ka namimigay ng yero?
Bakit ka namimigay ng pagkain? Bakit ka nagbibigay ng pera? Di ba? May hiya yan. Tudumugin siya ng taong bayan. Pag mayroong commission ng eleksyon o COMELEC doon, pupunta ron pagkatapos sisitahin si politiko sapagkat na tumutulong sa mga tinamaan ng kalamidad. Sa kurot pa lang, hindi na makakabangon yan. Di ba? Anong ibig ko po sabihin? Ang ibig ko sabihin, lahat ng mga politiko, pumunta po kayo sa mga may hirap natin mga kababayan, tulungan ho ninyo, lalo-lalo na yung mga tinatamaan ng mga hindi nila inaasahan kagaya ng sunog, kalamidad. Yung, mayroon tayong LPA na binabantayan. Kung sakasakali may tamaan, hindi naman buong bansa tinatamaan, mga areas po sa ating bansa, puntahan ho ninyo yan. Pag nakarating po yan sa inyong lingkod, kay Dudong Alan, sigurado po yan mga kababayan na ating ating babanggitin yan. Kaya Pacman, ipagpatuloy nyo lang po yung pamimigay ng salapi. Pera, okay yan. Sa mga may hirap. Saka hindi ka naman mamimigay ng pera sa mga mayayaman eh. Ako naman, sa halip na batikusin ninyo na pagkat namimigay si Pacman ng pera, gayahin na nyo na lang para magkapera ang mga mahirap natin mga kababayan, mabigay rin po kayo. Di ba? Mamigay rin po kayo. Noon pa naman yan, si Pacman tumutulong eh. Sabi ko sa inyo, kahit na sinong presidentiable, ang basta maramdaman natin na tumutulong at nagpupunta sa mga kalamidad. Meron kasi mga presidentiable na pumupunta sa mga tinatamaan ng calamities o di kaya may mga presidentiable na hindi na nagpapaalam, hindi na pinapaalam sa media kung anong kanilang mga ginagawa, basta tumutulong na lang. Wala tayong magagawa doon. Hindi nakarating sa inyong lingkod. Pero kung nakakarating po sa inyong lingkod yan, sigurado tatalakayin natin yan. Kaya, ito hong pagtulong ni Pacman at pamimigay ng pera, para sa akin, kung yan po ay pamumulitika, itatanggapin kong masarap na pamumulitika. Basta, bibigyan niya sapagkat nangangailangan ang isang Pilipino mahirap. Kung mamamatay na yan sa gutom o di kaya sa masakit ng sikmura, magkakasakit na sapagkat hindi na kumakain ng 1-2 araw. Nangihingi para lang may ang makain. Ngayon narito si Pacman, binigyan niya ng 1,000. Masama ba yun? Tumulong ka sa kapwa. Ginagawa naman ni Pacman yan nung pa eh. Di ba? Wala pa akong sinusuportahan mga kandidato. Basta katulad ngayon, dyan sa Quezon City, hindi mahulugang karayom, yun hong ginawang rally ng BBM at saka Inday Sara. Siyempre yung mga kalaban yan, ang daming supporter. Gayahin ninyo. Huwag ho ninyo sabihin, wala, hakot yan. Huwag yung sabihin niyang hakot kasi hindi makakabuti ho sa inyo yan. Mas isipin ho ninyo, sabihin nyo, hakot. Isalip na iboto ho kayo sapagkat kayo po ay isa sa mga choices nila. Hindi na kasi napaparatang ka kung paano yan kung hindi talaga hakot? Sasabihin na hindi po kami hinakot o hindi po kami, talagang sumusuporta lang po kami kay BBM at sa kay Inday Sara. Pakita ho naman ninyo, hindi mahulugang karayom sa dami. Pinagbawalan pa yan ng Quezon City. Di ba? Dapat sana sa elliptical circle doon sa loob, doon nila gusto magkaroon ng ngayong outshow, pero ewan ko kung ano nangyari. Ewan ko lang kung doon sila tumuloy, hindi ko po alam. Hindi po na-monitor. Ang na-monitor ko lang, napakarami. Marami pong sumali, marami pong nakabang, marami pong nagsisigawan. Natural, ibabalita natin sapagkat nakita natin di ba? Mapanood natin. Ang dami po talaga. Kung ako, kandidato, presidentiable, dadalawang isip po ako. Matindi pala to. Kinakailangan pagandahin ko yung aking laban. Anong gagawin ko? Maaari mag-organize din ako kasi ang dami niyan. Paano gagawin yan? It's your problem. Kung kaya mo, if you can master that number of supporters, gawin mo para ma-neutralize. Pero sa ngayon, ang impact yan matindi. Sapagkat napanood po yan, hindi na po ngayon masyado nakatutok ang tao
sa mainstream media. Kasi ang mainstream media naging bias in the past. Ang pinapakita lang yung gusto nila, yung gusto ng management, yung gusto ng kung sino-sino. Ngayon hindi na po. Napanood ko sa social media. Di ba? Parang yung sa Nueva Ecija na ano ng BBM, Inday Sara. Wala naman halos lumabas sa ano sa mainstream media. Di ba? Pumalag nga si Idol si Erwin, pumalag nga hindi bias yung mainstream media. Pero hindi na po yan para sa akin. Makaka-contribute ang mainstream media, pero hindi mo na may kakaila na on the spot makikita ka agad. Real time, makipapanood. O kaya, pwede mong balikan. May naka-archive. Pasa-pasa yan. Group chat o kaya PM. Tapos punta naman sa grupo, kung ano-ano mga grupo-grupo yan. Mapapanood mo. Realidad. I mean, hindi sinungaling at hindi po sa Cebuano, hindi babakak nga istorya. Tinuod nga istorya. Kaya makita man mo. I have seen that. Kita ko po yan. Napakarami talaga. Kuya, wala ditong kalaban. Uy, you have to also prove yourself. O kung sino man, mga kalaban, pagkita nyo rin na malakas kayo sa pamamagitan ng kung ano-ano mga pamamaraan. Di ba? Napapanood din natin sa social media rin, napapanood din natin yung mga presidential. Di ba? Kaya hindi na masyado sa mainstream media. Sa television, okay yan, nandiyan lang yan. Pero pinipilter sa social media, andyan na. Di ba, pinapasukan na yung mga social media ng mga ads ng mga presidential. Bakit? Sapagkat ang tao nakatutok na rin doon Hindi nyo na malilila ang tao ngayon. Kung ano ang kanilang nakikita, yung maaaring kanilang mararamdaman. Reaksyon sa kanilang nakikita. Di ba? Kaya, doon sa mga presidential balls, ipakita ninyo na kayo ay para sa bayan sa pamamagitan ng bawat lugar na inyong pupuntahan. Tulungan ho ninyo kung ano inyong may tutulong. Maswerte yung mga may pera. Kaya tama lang yan na alisin yung mga nuisance candidate kasi kung wala kang pera na panggastos, let's accept the fact. Realidad po ito. Pamasahe lang papuntang Cubao, hindi wala kang pamasahe. Gusto mo pa maging presidente ng Pilipinas. Giatay. Lingkod na lang ka dito Ayaw nagpaluma-luma. Di ba? Yung sinasabi natin, huwag na. Hayaan na natin doon sa mga may kakayahan. Kaya nga tama lang ginagawa na mayroong pagsasala ang Commission on Election kung sino talaga ang karapat-dapat na tumakbo para pagpilian ng taong bayan. Daghang salamat po sa inyong tanan. Muli, ito po si Dudong Alan Apable Obrero, inyong nakauban at muling nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Daghang salamat, maayong hapon sa inyong tanan. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, maraming salamat po. Daghang salamat po sa inyong tanan. Alan here. God bless. Ingat po tayo.